tayo magsimula. Ang ating pong pag-aaralan po sa hapong ito. Ito po ay isang sasaklibutan sa panahon natin ngayon. Noong panahon po namin, kami kabataan, ang mga umiinom ng alak ay mga lalaki lang. Sa panahon natin ngayon, pati babae, umiinom na rin po ng alak. So, ang magandang katanungan po rito, ang mga Kristiyano ba ay maaaring uminom na nakakalasing? Yun ang ibig sabihin po ng alcohol, yung nakakalasing na inumin, na iniinom ng mga tao. Yung po gusto nating pag-aralan sa hapong ito. Meron kaisipan na ang paglalasing lamang ang kasalanan, pero kung uminom ka lang, ay hindi ka nagkakasala. Yun po isang kaisipan. Lalo po sa mga kabataan sa panahon natin ngayon. Sinasabi na ang paglalasing lamang ang kasalanan, pero kung iinom ka lang, pero hindi ka naman naglalasing, hindi ka naman nagkakasala kanya. At pero punta nata dyan, na paglalasing ay kasalanan. Wala akong doon tayo. Talagang kasalanan po yan. Ngayon ay hayag ang magawa ng laman, ang mga ito ay pagkaigit, paglalasing, kalayawan, at ang magkatulad nito. Binabala ko kayo gaya ng aking pagbabala ng una sa inyo na magmagawa ng kayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So ito po na ang paglalasing ay kasalanan. Pero balik po tayo sa katanungan. Yung bang kung ikaw umiinom lang, pero hindi ka naman naglalasing, yung ba'y hindi kasalanan? Pero bago tayo pumunta roon, tignan lang muna natin yung mga salitang ginagamit para tumukoy sa alak sa Biblia. Kailangan natin unawain dahil may mga salita, ginagamit ang salitang alak, pero hindi siya tumutukoy sa nakakalasing. Dito sa Old Testament, yung salitang yayi, ito yung pinaka-common na salita para na ginagamit nila para sa alak. Yayin, ganyan. Pero ito yung ginagamit sa dalawang paraan. Number one, sa nakakalasing. Alam po ba niyo kung sino unang nalasing na naisulat sa Biblia? Si Noah. Si Noah po yung nagtanim ng ubasan. Tapos, siguro, finerment niya yung ubas at siya yung minom ng alak at siya ay nalasing. Yung po yayin. Pero ang kahulugan ay nakakalasing. Dahil si Noah ay nalasing. Pero meron din pong ginagamit salitang yayin sa hindi nakakalasing. Ito yung grape juice lang. Itong yayin, ito yung alak, kapag ito po ay finerment, ito yung galing sa grape juice. At the same time, ang salitang yayin, kung minsan, ay nangangahulugan lamang ng grape juice. Dito po sa Isaiah, chapter 16, verse 10. Itong talatang ito ay yung babala ng Diyos. Pagka kanya pinalayas ko kayo sa lupain ng Israel at kayo maging alipin sa Babylon, ito ang mangyayari sa inyong lupain. Kanya, ito ang mangyayari sa inyo. Ang mga kasayahan at kagalakan ay nalis mula sa mabungang lupain. At sa mga basa na hindi inawit ang mga awitin, walang ginawang mga pagsigaw, walang mangyayapak na gumagawa ng alak sa pisahan, aking pinatigil ang awitan sa pag-aani. Dito meron tayo makikitang gumagawa ng alak sa pisahan. Yung pong grape juice, nanggagaling nga sa grape na pinipisa. So, lalabas doon na hindi alak, kundi grape juice. Pero ginamit na salita ay yayin. Alak. So, ibig sabihin, ang salita yayin, pwede kayo tumukoy sa isang nakakalasing na inumin na galing sa grape juice, o iti maaaring tumukoy lamang sa grape juice. So, depende sa pagkagamit. Dito rin po sa Tirosh. Ito po yung 38 na beses na ginamit sa Old Testament. Ito yung tinatawag na wine, pero ito po yung grape juice. So, yung talitang Tirosh, ang ibig sabihin ay grape juice. Dito sa Kawikaan, chapter 3, verse 10, sa gayoy, mapupuno ng sagana ang inyong imbakan at aapawan ng bagong alak na niya.
ng bagong alak ang inyong mga sisidlan. So, ito yung grape juice lang yun. Tutuloy po sa Isaiah 65 verse 8. Ganito ang sabi ng Panginoon kung paano natatagpuan ng bagong alak sa kumpol. Ganyan. So, ibig sabihin yung kumpol, yung ubas sa punong kahoy, ganyan. Nandoon kanya yung bagong alak. Ano yun? Grape juice. Yun ay biyaya, sabi nito. At kang sinasabi, huwag mong sirain sapagkat dyan ay may pagpapala. Gaya ng gagawin ko alang-alang sa aking mga lagat, hindi ko sila pupuksayin lahat. Pag sinasabi niya, iniyanin tulad ng bansang Israel sa kumpol kanya sa puno ng ubas, hindi ko kayo sisirahin kanya. Pero may bagong alak doon sa kumpol. So yun po ay grape juice. Pero pa isang salita na ginagawa ko sa Old Testament na ito'y nakakalasig palagi. Ito yung shikar kanya. At 3 times na ginamit. Ito yung fermented. Pero hindi galing sa grape juice. Kasi rin yung pagkakaiba. Yung yayin, palaging galing sa grape juice. Pero itong shikar, ito yung galing sa ibang pinanggagalingan. Sa dates, honey, o barley. So ito yung naiba sa yayin, sapagkat ang yayin ay galing sa grape. Ito hindi galing sa grape. Kanya. Pero nakakalasing. So, tingnan po natin ang mga talata. Dito po sa Kawikaan, chapter 20, verse 1. Ang alak ay manunuya, so yun ay yayin. Ang matapang na inumin, yun ang shikar, ay manggugulo. At sino mang naililigaw nito ay di matalino kayo. So dito makikita na salitang matapang na alak. Yun po ay shikar, galing sa, hindi galing sa grape juice. Sa ibang salin, sa English, kumisan, ito yung sinasalin na beer. Ngayon sa salitang barley, yung po ating mga beer, galing sa barley o namang grain. Kung sinasalin ito beer sa NIV. Sa Bilang chapter 6 verse 3, ito po yung tinatawag na vow of Nazarite. Ito yung mga lalaking udyo na itinalaga sa Panginoon na hindi gugupitin ang kailang mga buhok, mahaba yung buhok nila. At ito rin mga bagay na hindi nila gagawin. Ay lalayo sila sa alak, yuniyayin, at matapang na inumin yun ang shikar, siya hindi inom ng tubang mula sa alak o namang inumin nakakalasing, niinom ng anumang katas ng ubas o kakain man ng ubas na sariwa at pinatuyo kanya. So dito makikita natin, yung po ay alak, pero hindi galing sa grape juice. So basically, sa Old Testament, dalawang klaseng alak. Yung alak na galing sa grape juice, at yung alak na hindi galing sa grape juice. Pero ginagamit ang salitang yayin, saka yung tirosh. Minsan ang yayin, tumutukoy lang sa grape juice. Yung tirosh, palaging grape juice yun. Pagdating na sa bagong tipan, ganun din. Yung salitang oinos, 33 times po yan, na ginamit sa New Testament. Ito po yung generic sa alak. Generic. Ito yung maaaring tumukoy sa nakakalasing na galing sa grape juice o hindi nakakalasing, yung grape juice lang. Unfermented grape juice. Tulad ng ininom natin kanina. Yun ay oinos, pero hindi nakakalasing. Merong oinos, fermented grape juice na nakakalasing. Tingnan po natin. Tumingin po tayo dito. Sa Matthew 9 verse 17, hindi rin nilalagay ang bagong alak sa mga lumang sisidlang balat. Sapagkat, kasi po, ang alak noon, sa fermentation nila, yung grape juice, nilalagay nila sa lalagyang leather. Siyempre, yung grape juice, pagka nag-ferment, nagre-release po yan ng gas. Ano yan, nag-expand. So, yung balat ay ninipis. So pag nagalagay ka ng bagong alak doon, at pag-ferment yun, magsisira yung balat. Yun ang sinasabi rito. Hindi rin nilalagay ang bagong alak sa mga lubang sisidlang balat. Sapagkat kung gayon puputok ang mga balat at matatapon ng alak, yung po ay oinos. At masisira ang mga balat. Ngunit nilalagay ang bagong alak sa mga bagong balat at pareho silang tumatagal. Yun hindi nakakalasing yun. Grape juice lang. Pero yung misa ng oinos, ay ginagamit sa nakakalasing. Tingnan si Efeso
chapter 5, verse 18. Huwag kayong magpakalasing sa alak. Oinos din yun eh. Na ito'y labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. So ito oinos, pwede gamitin sa religious lang, o kaya sa nakakalasing. Oinos. Meron din po salitang glucose. Ginamit lang po ito minsan sa chapter 2. Ito'y grape juice lang. Grape juice lang talaga yan. Hindi nakakalasing. Pero ito mga, yun po, pag pinipisay mo bas, and then dito nakita natin yung nakabaso. Yun ay glucose. Grape juice. Kahit ubusin mo, hindi ka malalasing. Wala pang alcohol yun eh. Kung bibili kayo sa grocery, meron kayong makikitang sparkling grape juice. Grape juice yun. Nilagyan lang nila ng carbonic acid para parang soft drink. Pero grape juice lang yun. Ngunit ang mga iba yung nanilibak. Kasi pinagtatawanan sila. Sabi rito, ano nagsabi, sila lasing sa bagong alak. Alam natin, hindi ka malalasing sa grape juice. So, tinutuya lang sila. Pinagtatawanan. So, yun dyan lang po ginamit yung glucose. Tapos, itong isang pagsalita, sikera, ito'y galing po sa Hebreo na sikar. Katulad po ng sikar at yayin. Yung yayin, galing sa grape juice. Pero itong sikera, galing sa ibang pinagkagalingan. Sapagkat siya magiging dakila sa harapan ng Panginoon at hindi sa inom ng alak o matapang na inumin, siya mapupunang Espiritu Santo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Yung matapang na inumin doon ay galing po sa itang sikera. Ito si John the Baptist. Kaya mahaba po ng John the Baptist sapagkat siya po siya Nazarite. Katulad ni Samson, na mahaba po niya. Sila yung Nazarite. Yan po ay isang vow. Iniain mo yung anak sa Diyos. So, yun po, makikita niya ng mga salita. Tandaan natin, yayin, pwede nakakalasing o hindi nakakalasing. So, yun pong shikar, nakakalasing yun. Galing yan po sa, pero di galing sa grape juice, ibang pinanggagawin. Yung tiros, grape juice lang yan. So, dito sa bawat iba, ganun din. Oinos, glucose, at saka sikera. Bakit natin kailangan maunawaan yan? Yan ang gagawin pagkakalito. Nakakalang iba, pag nabasing alak, nakakalasing talaga yun. Makikita natin, hindi. Depende sa konteksto mga kapatid. Ang Biblia, hindi tayo pinahintulutan na uminom ng alak sa anumang amang. Kaya kakaunti, kaya mas marami, o pinakamarami, bawal. Bishopin, bawal uminom ng alak. Yun ang sinasabi rito. Kailangan natin iwasan ang anumang nakakalasing. Basahin po natin, mga talata. Balik tayo sa Old Testament. Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay magugulo, at sino bang naililigaw nito, hindi matalino. Ibig sabihin, pag uminom ka ng alak o matapang na inumin, hindi ka matalino kanya. Bakit? Yung isa nanunuya. Alam niyo yung mga lasing na tao, nanunuya sila, di ba? At ang mga lasing ay nanggugulo. Totoo yun. Kaya minsan pag lasing na yung mga nag-iinuman, nag-aaway yan kasi nagpapatayan ba, hindi ba? Minsan kaunting bagay na, pibiko. Yun ang epekto ng alak. So, hindi tayo marunong, matalino, pag tayo po yung minom yan. Tulad na sinasabi sa Kawikaan. Ito rin po sa Kawikaan, chapter 23, verse 3, na mapapasin natin dito. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula. Kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababa. Ako po hindi ako naging manginginom, pero yung narinig ko yung mga nanginginom, sabi niya, pagka nagiinom, swabe ka niya. Sa dumadaan dito sa daan ng ating ano. Pero sabi nito, huwag kang tumingin sa alak. Alam, papasin natin, bawal mo lang tignan kanya eh. Baka matukso ka. So, lalong bawal lang uminom. Kasi pag tinignan mo yung alak, naging naganyaya na uminom ka. Kaya huwag kang tumingin, sabi ng Kawikaan, para hindi ka matuksong uminom. O yung pagtingin ay pinagbabawal, lalo na yung pag-inom, di ba? Tuloy pa tayo sa unang Pedro, chapter 5, verse 8.
Ito yung salita magpakatino, ano po? At pagbantay kayo, ano? Tignan mo lang sa English. Meron salitang sober. Pagka sinasabing sober, ikay nasa matinong pag-iisip. Pagka ikay nakinom ng alak, hindi ka sober. Hindi matino ang iyong pag-iisip. Tandaan po natin yun. May mga bagay na nagagawa mo pagka ikay nakainom ng alak na hindi mo magagawa pag hindi ka nakainom ng alak. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. So, be sober. Yung salitang Tagalog, magpakatino. Be sober. Magpakatino ng pag-iisip, ang ibig sabihin. Yung salitang sober, ang kahulugan po niya dito. Galing po salitang nephanei po. Signifies to be free from the influence of intoxicants. Free from the influence of intoxicants. Ibig sabihin, hindi ka umiinom ng alak. Yung salitang sober, walang alak sa iyong katawan. Ibig sabihin. Dahil kung gusto mo maging matino ng pag-iisip, huwag ka uminom ng alak. Masisira ang iyong kaisipan. Masisira ang judgment mo. Katulad pag kayo nagmamaneho, iba ang iyong judgment pag kayo nakainom, pagka hindi ka nakainom. Most probably, kayo malapit sa disgrasya pag kayo nakainom. Ganyan. Yung ating katinuan ng ating pag-iisip o yung sobriety ay galing sa sitwasyon dahil hindi ka umiinom. Walang alcohol sa ating katawan. Ito pa isang bagay na gusto natin tingnan. Ang paglalasing kasama yung simula. Talagin mo yung mga lasing ko. Meron bang nalasing na hindi uminom? Meron na ba kayo nakitang taong nalasing na hindi uminom? Wala. Pag uminom ka, pwede ka malasing. So, yung salitang drunk sa Biblia, galing po sa salitang metusko, signifies to make drunk or to grow drunk, an inceptive verb, making the process of the state expressed in number 1. Kasama yung simula. Pag sinabing inception, simula. So kasama yung simula hanggang doon sa katapusan. Maaari kayo uminom, hindi ka malasing. Pwede yun. Pero hindi ka maaaring malasing kung hindi ka uminom. So yung simula ay bahagi ng proseso ng paglalasing. Kaya hindi pwedeng uminom. Dahil ang totoo yung posibilidad na ikay malalasing. Kaya tanong niyo yung mga nanginginom. Sabi na, uminom lang kami, hindi kami naglalasing. Totoo? Pag dadaming iniinom nila, malalasing yun. Hindi man nila alam yun. Habang sila umiinom, lasing na sila. Yun na makikita natin. Tingnan ninyo. Subalit ko sabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang papagdating na aking Panginoon at pinasimulan niyang bugbugin ng mga liping lalaki at mga liping babae at siya'y kumain, uminom at naglasing. Tingnan niyo. Siya'y kumain, uminom at naglasing. So hindi ka malalasing, hindi ka uminom. Huwag kayo magpakalasing sa alak na ito'y labis na kahalayan kundi mapuno kayo ng Espiritu. Pero paano kayo magpapakalasing kung hindi kayo inom? Ganun din po sa 1 Thessalonica, chapter 5, verse 7. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Salitang naglalasing, yun ay galing sa binasa natin kanina, tusko. So yung paglalasing, kasama yung simula. Hindi pwede sabihin na umiinom, hindi kami malalasing. Paano mo nalaman? Paano kung baguhan lang sa nanginginom? Isa-isang malalasing na yan, di ba? So, kasama yung simula. Iba-ibang level ng pagkalasing. Tingnan natin. The 1 Peter chapter 5 verse 3, for we have spent enough of our past lifetime enduring the will of the Gentiles. So, tapos na tayo kanya sa nakarang pamumuhay natin. Na ginagawa naman itin. Ano ginagawa nila? When we walked in lewdness, lust, drunkenness,
may kaugnayan pa sa paglalasing yun. Revelries, meron din kaugnayan sa alak yun. And drinking parties, may kaugnayan din sa alak yun. Iba-ibang level ng panginginom. Yung drunkenness, wala tayong problema dyan. Ilasing talaga yan. Yung mga natutulog na sa tahan, hindi na nila alam kanyang pagkatao, lasing na yan. Pero paano yung revelries? Tingnan niyo ang kahulugan ng salita nito. Ang revelries, galing po sa salitang komos, a revel of carousel, a nocturnal and riotous procession of half-drunken and frolicsome fellows. So yung revelries, ito yung ginagawa ng mga tao kalahating lasing. Alam po ba niya yung pag meron kayong kapitbahay na naglalasing? Kasi wala, tahimik lang yan eh. Mamaya may nasumisigaw. Mawit na tayo, kanya. Yun ang revelry. Kalahating lasing na yun. Hindi pa sila lubusang lasing, pero kalahating lasing. Papunta na sa pagkakalasing. Yun ang revelry sa sinasabi sa binasa nating talata, ay yung drinking parties. Ito po yung sa Tagalog pag-iinuman, ito yung nag-iinuman lang. O, pasasyal-sosyal, bawal pa rin. Nandun, bawal. Yung pasyat-syat lang, bawal pa rin yun. So may ibang level ng pag-inom ng alak. Yung ikay lasing na lasing, kalahating lasing o syat-syat lang. Pare-parehong bawal sa Biblia. Kung siya yung nagsashot lang kami, bawal pa rin yun. Dito po sa talatang binasa natin kay nasunod po ni Apostle Peter, bawal pa rin yun. Nasisira ang ating influence bilang Kristiyano. Alam niya, mayroong magkapatiran sa isang Fernando noon. Sila'y nagiinom sa daan. Kristiyano sila. Tapos pag sila'y pinapasin ng mga tao, oy, nagiinuman lang kami, hindi kami naglalasing. Anong sinasabi ng mga tao? Sino niloloko nyo? Kanila. Paano natin makukumbinsig iba kung gano'n ang ating ginagawa? Dito sa unang 1, chapter 2, verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamata sa buhay, ay di mula sama kundi sa sanglibutan. Nasaan ang pag-iinom doon? Ipagnanasa ng laman, ganyan. Ginagawa lang natin ang ginagawa lang sa sanglibutan. Nasisira nating influence bilang mga Kristiyano. Tayo pinapaiba ng Diyos eh. Dahil tayo ilaw ng sanglibutan at tayo asin ng lupa. Ganyan. Pero pag yun ang ginagawa natin, hindi na tayo ilaw, hindi na tayo asin. Masisira nating influence bilang mga Kristiyano. Ano po masamang epekto ng alcohol? Pag tayo may ilaw, ano masamang epekto? Nasisira ang judgment mo. Hindi na naman ang iyong pag-iisip. Alam niyo, ang alcohol ay drug. Katulad ng marijuana, drug yan. Na may epekto sa ating kaisipan. Basahin po natin sa Kawikaan, chapter 31, verse 4. Bakit ang mga hari pinagbabawal na uminom ng alak? Alam niyo, gawain ng hari, siya gumagawa ng desisyon para sa bayan. Bakit pinagbabawalan sila na uminom ng alak? Hindi para sa mga hari o lemuel, hindi para sa mga hari uminom ng alak. Hindi para sa mga pinuno ang magnais ng matapang na alak. So alam natin, yung isa ang una ay yain. Yung pangalawa ay shikar. Tulad ng ating pinag-aralan. Baka sila yung uminom at makalimutan ang itinagdang kautusan. Makakalimutan nila yung utos na kanilang inuutos kanya. At buluktutin ang karapatan ng lahat ng nahihirapan ganyan. So sinisira yung ating kahatulan. Hindi na matino yung pag-iisip pag tayo po yung minom ng alak. Na-apekto ng ating isip. Tingnan niyo, parang drug ka, basahin niyo. Sa Kawikaan, chapter 23, verse 33, ang iyong mga mata ay makakita ng mga katawa-tawang bagay. Alam po ba niyo yung mga nagmamariwana noon, sinasabi ng trip kanila? Ang ibig sabihin sila nakikita. Meron din nakikita dito, sabi niya eh. Ang iyong puso ay magsasabi ng mandarayang bagay. Yung mga bagay na hindi mo kayang sabihin, pag hindi ka nakiga, sabihin mo. Kanya.
Kaya naging katawa-tawa ka. Ikaw'y magiging parang tao na higa sa gitna ng karagatan. Kung sumakay na tayo ng barko, para kang pinag-ehele ng dagat. Kaya di ba, nagsusukay. At parang nahiga sa dulo ng isang taktan ng sasakyan. So merong na-apekto ng ating kaisipan pag tayo may inom ng alak. Para tayo naahay sa modelo ng pagkasalita. Ito'y pag pinanggagalingan ng kaguluhan. Marami tayong nakikita. Noong ay binata piyesta sa Daog. Mayroon ang pupuntahan, na traffic Mabagal lang yung mga sasakyan. Meron akong nakikita nag-aaway, lasing na sila Nagsasagutan lang, nagsisinggama. Dahil mabagal lang yung sasakyan, traffic. Pagtapat tayo sa ospital, may tricycle na nagmamadali. Ngayon nandoon, lumabas yung lalaki, pasak na yung kanyang ulo, dungo-dungo. Yun ang pinanggagalingan ng kaguluhan. At huwag kayo magpaglasing ng alak na kinaroonan ng kaguluhan, kundi kayo mga puspos ng Espiritu. Marami tayo nababalita sa nakikita sa TV, ganyan. Nag-inuwa, nagpatayan, ganyan. Yun ang epekto ng alak. Bakit tayo pupunta sa ganong klaseng delikado sitwasyon, mga kapatid? At ito'y magdudulot ng pagkapulubi. Hindi naman libre ng alak. May gastos yan. Bisyo yan. Kaya kung minsan, may mga wise na manginginom, hindi sila nagbabayad o nagko-contribute sa kainuman nila. Ayaw ng mga manginginom yun. Doon sa amin, kasikitan namin, ganun na akong galit sa wala sa pera, pero gusto nang uminom. Pag meron siya naamoy na nagiinuman, doon siya. Ang ginawa ng kainuman nila, nilagyan nila ng betsin yung kanyang inumin. Kaya nag-collapse siya, muntik na mamatay. Gastos siya. Makinig ka na ko at ikaw ay magpakapantas. Maging marunong ka kanya. At patnubayan mo yung puso sa daan. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango o mga lasenggo, sa mga mayamang mga kain ng karne, sapagkat ang mga lalasing at ang mayamo ay darating sa kalalitaan. Bakit pagkasama yung maglalasing at karne? Hindi ba pag may inuman, meron ding pulutan? Sapagkat ang mga lalasing at ang mayamo ay darating sa kalalitaan. At ang antok ay magbibigay sa tao ng pagkapulubi. Pag ikay naglasing, kinabukasan, hindi ka makapasok sa trabaho. Meron kang hangover. Paano ka kikita ng pera? May sabi ito yung pinanggagalingan ng kahirapan kayo. Yun ang isang epekto ng alcohol. At meron ito po ay nakaka-addict. Drug nga po ito nakaka-addict. Basahin na. Ikaw ay magiging parang tao na higa sa gitna ng karagatan. O parang nahihiga sa dulo ng isang takdan ng sasakyan. Kanilang pinalo ako, ngunit hindi ako nasaktan. Hinampas na ako, ngunit hindi ko naramdaman. Kailan ako gigising kanya? Pagkagising niya, anong gagawin niya? Hanap ako ng isang tagay. So nakaka-adik yung anak. Kaya ito'y hindi natin dapat gawin. Addictive yan. Kasalanan po yan. At siyempre, may epekto sa katawan. Ang immediate, panandaling epekto ay kay nahihino, yung pagsasalita mo, hindi maintindihan. Di ba ganun magsalita yung mga laseng, hindi mo maintindihan. Hindi mo ma-coordinate ang katawan mo, nahihilo ka, nagsusuko ka, o wala kang matandaan. Yun ang short-term effect. Pero pag lagi kang umiinom ng alak, maraming sakit ang pupunta sa'yo. Magkakasakit sa puso, magkakaroon sakit sa atay, pancreatitis, maihinang yung immune system, magkakaroon ng brain damage, magkakaroon ka ng cancer. Wala tayong nakikitang kabutihan na idudulot ng panginginom. Hindi lamang sa spiritual, kundi rin sa physical, ay merong epekto sa atin. Pero, itong mga manginginom, hindi sila nagpapatalo. Hindi kanya, mali yan kanya. Kung totoo sinasabi mo,
Meron sa Biblia na pinahintulutan na uminom ka ng alak. Sabi nila, basahin natin. Bigyan mo ang matapang na inumin ang malapit ng mamatay. At ng alak ang nasa mapait na kaguluhan. Yung dalawang iyon, para wala nang lugar. Kaya malapit na mamatay. So, ikay nasa mapait na kaguluhan. Ayaw silang uminom at lumimot sa kailang kahirapan at huwag na alalahanin pa kailang kasawian. So, hindi malapit na mamatay. Ganyan. Marami sa mga malapit na mamatay, nahihirapan sila. So, noong unang panahon, pinainom sila ng alak para magmanhid ang kailang pakiramdam at manimutan nila ang kailang kalagayan. So, anong purpose niya? Hindi sila umiinom para sumaya. Hindi. Sila umiinom, pinainom para maging manhid ang kailang pakiramdam at di nila mararamdaman yung sakit dahil malapit silang mamatay. Pero sa panahon natin ngayon, marami ng painkiller. Hindi na natin kailangan gawin pa uminom ng alak para maibsan ang ating sakit na nararamdaman. Marami nang pwedeng gamitin. So, hindi natin sabihin, iinom mo lang ng alak katulad nito. Kanya. So, hindi ito pang-inom ng alak na ginagawa ng mga lasenggo. Ito'y pinapainom ng alak dahil malapit ang mamatay kanya. Pero pag sila tuloy-tuloy na umiinom, mamamatay din sila. Si Timoteo, sabi ni Pablo, huwag ka nang umiinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng konting alak. Dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. Anong klase ng alak yan? Alam po ba niya yung alak mo? Yung pong alak, dito may galing sa grape juice, o sa mga prutas, o sa mga grain, sila po ay nagkakaroon ng fermentation. Ang pinagagalingan nila ng fermentation, yung asukal. Yung asukal, nagiging alcohol yun. At pagkatagal, yung alcohol, nagiging suka. Bago maging suka, inumin na nila yan. Doon kina Brother Rick, ano po, doon sa Visayas, yung mga coconut nila, yung iba, hindi nila pinabubunga. Kinakain sila yung tumutubo sa taas. Tapos kinakatasan nila. So, nagiging tuba. Yung unang, kung press pa yung tuba, ala pang alak yun. Tamis-tamis mo yun. Pag tumagal ng ilang araw, naging alak na yun. So, saan nanggagaling yun? Doon sa suka, doon sa asukal. Na yun ang pinagagalingan ng alak. Kaya tawag na suka. Dahil galing sa asukal yun. Pero dahil wala pong proseso ng distillation, katulad ng panahon natin ngayon, pag naubos ng asukal, hanggang doon na lang siya. Wala nang mapoproduce pang alcohol. So, ang alcohol content ng mga inumin ng panahon na yun, 5-6% lang. Hindi kasi lakas ng mga alak ngayon. Pagka sabi mo ito alak, sa panahon natin ngayon, pag meron ka sakit sa tiyan, painumin mo ng gin, di mo mamamatay yung tao. Mabubot sa bitukan niya. Hindi siya gagaling. So, hindi pa rin ito pinainom ng alak ni Pablo para sa'yo maging masaya. Hindi. Para lang sa ito'y ginagamit bilang gamot sa sakit ng kanyang tiyan. Bakit? Dahil si Timoteo, ng panahon na yun, nasa Efeso. At masakitin siya. Sa Efeso, kailang tubig ay hindi maganda. So, pag kayo umiinom doon sa tubig na yun, maaari ka magkasakit. Kaya sabi ni Pablo, uminom ka ng konting alak. Kanya. Para patayin ng alak yung anumang dumi na nandoon sa tubig. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Kahit na, kung sabihin na natin alak na yan, konti lang. Kaya hindi alak yan, tulad ng alak natin ngayon. Maalang Petrus lang po yung mga kapatid. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 8, gayon din naman ang mga diakono ay dapat na maging kagalang-galang, hindi dalawang tila, hindi nalululong sa maraming alak, hindi mga sakim sa masamang pagkakakitaan. Ito kanyang bawal lang pala yung malulong sa alak. Yung nalulong sa alak, lasenggo yun. Ang ibig lang sabihin ni Pablo, huwag kayo maging lasenggo kanya. Ang tanong, paano magiging lasenggo? Kung kayo inom, kasama pa rin yun. Balik tayo sa itus ko, kanya, binasa natin kanina.
Kasama yung proseso, ang buong proseso ng paglalasing, buwan sa simula hanggang sa katapusan. So, ibig lang sabihin dito, huwag kayong lasing, kumain. Paano ka maging lasing kung hindi ka iinom? So, bawal pa rin yung iinom, di ba? Hindi yan, parang ba, meron kang anak na babae, dalaga, at meron siyang boyfriend, at sila yung magde-date, nagpaalam sa inyo. Sasabihin ba ng nanay, laling nanay, pwede kayo maghalikan kanya, huwag lang kayo mag-s***, di ba yan? Siya nagagaling, naghalikan kayo, ha? Pupunta na doon yun pag hindi nyo na-control. So yung proseso na yun, kasama na yung simula. Katulad din yan ng paglalasing. Kasama yung simula. So yun, hindi pa rin nagsasabi sa atin na pwede tayong uminom. Ito ang pinakamaganda. Ikaw, nagbabawal ka ng kami uminom ng alak. Si Kristo gumawa ng alak kanya. Ang tanong dito, anong klaseng alak? Ang ginawa ng Panginoon. O yun o siya, di ba? Sabi gumawa ng nakakalasing na alak o grape juice. Ito pa yung kasalan. Katulad po ng anumang kasalan, kahit sa modernong panahon, meron sila inahandang pagkain, meron drinks. Kung Kristiyano na ganda, walang alcohol yun. Soft drinks, grape juice, gano'n. Gano'n din sa kanila noon. Sa kanila, meron din kaakibat na inumin. Pasilin po natin. Jesus said to them, fill the water pots with water. And they filled them up to the brim. So pinuno ng tubig yung lalagyan. And he said to them, draw some out now and take it to the master of the feast. And they took it. When the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew. The master of the feast called the bridegroom, and he said to him, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have grown drunk, then the inferior. They have kept the good wine until now. Anong mapapansin natin dito? Marami na silang nainom. Di ba? Nilagyan nila yung water pot, kanya. Ang laki nito, mga kapatid, ay 20 gallons ng tubig. Yung nalagyan ng tubig, 20 gallons. So times 4 yan, di ba? E di 80 liters ng tubig. Gano'ng karaming alak yun? 80 liters ng alak. Ano yun? Parang ilang ang lagyan nyo. So ang total niya ay 120 gallons ng alak ang ginawa ng Panginoon. So 120 times 4, 180 liters. Marami yun, di ba? Ilang container na ng ilang litro ng alak yun. 480. So kung mayroon kayo tigil isang litro ng alak, 480 na karaming alak. Maraming alak yun. Maraming alak ang ginawa ng Panginoon, pero inilabas yung alak na ginawa ng Panginoon nung marami nang ininom yung mga tao. Basta tingnan ninyo. Sabi rito, ito sabi, nagtataka yung yung master of the feast. The master of the feast called the bridegroom, and he said to him, every man at the beginning sets out the good wine. Ang ginagawa kanya sa ganitong kasayahan, sa simula pa lang kanya, hindi lalabas na yung mabuting alak kanya. Pag marami nang nainom, doon kung nakakalasing yan, lasing na sila. At pagkatapos kanya, hindi na masarap. Na kayo, baligtad kanya hanggang ngayon. At dito pa rin mabuting alak kanya. So kung totoo sinasabi nila na itong alak na ito nakakalasing, hindi lamang sila uminom, sila naglasing. Pinayagan ng Panginoon na sila yung maglasing. Pero ito yung grape juice. Hindi nakakalasing na alak. Pinagbabawal ng Panginoon ng paglalasing. Pagkatapos, siya naging instrumento ng paglalasing. Hindi pwede yun. Hindi gagawin ng Panginoon ng isang bagay na masama. So hindi pa rin sila magtatagumpay dyan. Yun po ay grape juice lang. Hindi nakakalasing na alak. So yung good wine, pwede natin itanong, sino ba ang lumikha ng ubas? Ang Panginoon. So hindi ba niya makakagawa ng masarap na grape juice? Ang Panginoon. Ang ginagawa ng mga Hudyo, yung fresh na grape juice galing sa psa, talaga.
Pag gusto nila yun ay tumaga, nilalagay na sa lupa dahil malamig. Yung lasa nung tumaga na sa lupa at yung kapipisa pa lang, hindi magkapareho. Mas masarap yung pressed grape juice. Ang sinasabi lang nila, hanggang ngayon meron pa yung pressed grape juice ngayon. So dito alak na nakakalasing. Wala pa rin. Hindi pa rin magtatagumpay. Yung mga nagsasabing ang Panginoon ay gumawa ng alak. Hindi sila magtatagumpay. Oo, kami uminom lang. Hindi malalasing. Alam po nyo, ilang baso ng alak ang kailangan mong inumin para malasing ka. Isa lang. Sila, mga kapatid. Bakit kanya? Nakainom ka ng 5 baso ng alak. Hindi ka pa lasing. Pag sa'y ka-anim, lasing ka na. So, ilang baso ng alak kailangan mo? 1 baso lang. So, paano mo malalaman yun kung kailan ka malalasing? Hindi mo alam. Kaya hindi mo pwede sabihin, nanginginom lang kami, hindi kami naglalasing kanya. Sabi yung binasa natin kanina, pinangbabawal yung pagtingin sa alak. Ay di, bawal din kayo uminom ng alak. So, basahin po natin, binasa natin kanina, sa 1 Peter 4:3, bawal lahat yan. Hindi kayo maglasing, kalahating lasing, o uminom ka lang. Nagbabawal sa atin ng Diyos. Yung anumang level ng alak na maaari natin tikman. So, wala pa rin. Wala pong dahilan na tayo uminom ng alak. Bilang pagtatapos. Yung iniinom nating alak, yun ang ethyl alcohol. Marami po klaseng alcohol eh. Yung pinakasimpleng alcohol, yung methyl alcohol, ay lason yun. Pag ininom mo yung mamamati ka kagad. Yung pangatlo, yung isopropyl, yun ang alcohol natin. Ay yung ethyl alcohol, yun ang alak na ininom ng mga tao. Hindi ito nilalang ng Diyos para inumin. Para kayo maging masaya. Hindi yan lain niya. Kaya pinagbabawal ng Diyos ng pag-inom ng alak, ng alcohol. Ang paggamit ng alcohol sa anumang amount ay kasalanan. Uminom ka lang, kalahating lasing, o lasing, bawal lang siya. Kasalanan yan sa Diyos. At mawawala ang influence ng isang Kristiyano, isang libutan, kung ginagawa rin yung ginagawa ng isang libutan. Nag-uminom ng alak sa isang libutan, tapos inom ka rin. So ano pagkakaiba natin? Hindi lang sinisira ang ating pananampalataya ng alak, kundi rin ang ating katawan. So ito'y masama. Doon sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 22, sinasabi sa atin, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama niya. Abstain from evil. Kung napatunayan natin ang alcohol ay masama, iwasan natin siya. So ito po ating pag-aaral po sa bagay. Alam niyo, lalo lang sa kabataan ngayon. Noong panahon po namin, nung kami kabataan, high school, college, ang uminom lamang ng lalaki. Pag ang babae uminom nun, ayaw ng lalaki yun. Ngayon, hindi na eh. Kumisan, lalaki, babae, uminom. Kumisan, halo-halo, may lalaki, babae uminom at the same time. Ang alam ko lang ng mga malakas uminom ng alak ay mga taga-Laguna. Dahil gumagawa ng balog. Quezon, yan, mga nasyego yung mga babae dyan. Pero generally, yung mga babae, hindi sila uminom. Pero ngayon, pantay-pantay ka na. Lalo na yung kabataan. So sana tandaan po natin ito, bawal po ang pag-inom ng alak. Kahit di tayo malasing. So sana po yung nakatulong sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig.